Sa isang maliit na apartment, inaabuso ng isang lalaki ang isang batang bata. Kahit gaano umiyak at sumigaw ang bata, hindi tumitigil ang lalaki sa pananakit. Sa bawat sipa, hindi halos makayanan ng bata na itaas ang kanyang ulo. Sa kabila nito, nanatiling walang pakialam ang ina na parang walang nangyayari, nakaupo lamang at nanunood ng telebisyon. Lumipas ang panahon, at ang batang iyon na pinangalanang Toka ay lumaki na, at nasa isang field trip kasama ang kanyang klase. Isang siga na nagngangalang Xiaogo ang nanggugulo sa class president na si Ayaka. Walang naglakas loob na makialam sa mga nakasaksi nito. Ginagawa lang ito ni Xiaogo para makuha ang numero ng telepono ni Ayaka, kaya walang nag-abalang pansinin. Ang ilan pa nga ay naaaliw na panoorin ang eksenang ito. Isa lang, sa kabila ng takot, ang tumayo para pigilan ang nakakagulat na asal na ito. Nang akmang haharapin na ni Xiaogo ang kutong lupa na si Toka, nagsalita rin ang pinakasikat sa klase na si Takuto. Wala siyang pakialam sa presidente ng klase. Masyado lang maingay si Xiaogo at nakakasira sa kanyang pag-iisip. Sa mismong sandaling yon, nang nakaupo na ang lahat, may boses na nanggaling kung saan. At pagkatapos, isang biglang liwanag ang nag-teleport sa lahat ng estudyante sa isang madilim na lugar. Isang diyosa na nagngangalang Vicious ang nakatayo sa itaas, tumitingin pababa. Tinatawag silang mga bayani mula sa ibang mundo. Ipinatawag dito para lipulin ang kasamaan. Ipinaliwanag ni Vicious na ang lugar na ito ay ang kontinente ng alien. Sa tuwing may lilito na demonyong Panginoon, magpapatawag siya ng mga mandirigma dito para talunin ang sukdulang kasamaan. Gayunpaman, nalito ang lahat nang marinig ito. Tanging ang grupo ni Takuto ang nanatiling kalmado at nagtanong kung ano ang mangyayari kung tumanggi silang makipagtulungan. Sumagot si Vicious na kung gayon, walang makakabalik sa kanilang mga tahanan. Dahil ang ritual ng pabaliktad na pagtawag ay nangangailangan ng espesyal na mahikal na asensya na tinatawag na Evil King Essence, mayroon lamang dalawang paraan para makuha ito. Una, mula sa puso ng Panginoon ng demonyo. Pangalawa, sa pamamagitan ng paggamit ng espesyal na kristal na singsing para sipsipin ito kapag natalo ang Panginoon ng demonyo. Nagtaka si Ayaka kung paano nila, bilang mga ordinaryong tao, matatalo ang Panginoon ng demonyo. Imbes na sumagot ng direkta, inilabas ni Vicious ang isang bihag na mukhang mahina, na agad na inatake at pinunit ng isang halimaw, at agad namatay. Pagkatapos ay nagpatawag si Vicious ng isang bowl ang apoy, at pinatay ang halimaw sa isang saksak lamang. Pinahawakan din niya sa bawat isa ang isang kristal na bola isa-isa. Ang mga may iba't ibang potensyal ay ipinakita sa pamamagitan ng kulay at liwanag na ibinubuga nito. Ang kapangyarihan ni Takuto ay halos mabasag ang bola ng pagsusuri. Kinumpirma ni Vicious na siya ay may pinakamataas na ranggong S-class. Bukod sa kanya, sina Ayaka at Hejiri ay mayroon ding katulad na ranggo. Ang tatlong bayaning S-class na lumalabas sa isang pagtawag ay talagang hindi pa nangyayari. Mayroon ding Yasuo, na ang bola ay naging lubhang madilim, na nagpapahiwatig ng paglitaw ng isang anino na bayani. Sinasabing pinakamalakas sa lahat, tanging ang protagonistang si Toka, nang hipuin niya ang bola. Nakita niyang nagulat itong naging kulay ube, na may mahinang liwanag na nagmumula hindi tulad ng mga nauna sa kanya. Hindi na niya ito pinansin at tinawag na ang susunod para subukan. Pagkatapos, binuksan ng lahat ang kanya-kanya nilang status window. Si Toka ay may titulong E-Class Warrior na may napakababang stats, at may mga status ailment skills, tulad ng antok, panghihina, at lason. Katatapos lamang niyang tingnan ang kanyang status window nang biglang tawagin si Toka sa harap. Para kay Vicious, ang E-Class ni Toka ay walang pinagkaiba sa basura. Noong nakaraan, ang mga mandirigmang nasa pinakamababang ranggo ay laging hadlang sa mga mas mataas ang ranggo. Kapag lumitaw ang mga ganoong mandirigma, sila ay aalisin. Ngunit ang pag-alis sa kanya dito mismo ay maaaring makagulat sa ibang mandirigma, kaya bibigyan niya ang mga mabababang ranggo ng pagkakataon. Ililipat sila sa gibang ilang. Kung makakaligtas siya at makaakyat pabalik sa ibabaw, hindi na makikialam si Vicious. Maaari siyang mabuhay kahit paano niya gusto. Isa pang dahilan ay si Toka ay may mga kasanayan sa pagpapahina ng kalagayan, bagay na halos walang halaga sa alien. Ang porsyento ng pagtama at bisa ay napakababa, at kahit tumama man, ang tagal ay napaka. Ipinatawag laban sa kanyang kalooban.
Ngayon ay itinatapo ng walang awa, hindi matanggap ni Toka ito, ngunit walang pakialam ang mga taong nakatayo sa itaas. Nakakuha na sila ng mataas na antas ng kapangyarihan, at walang nag-abala sa isang insekto ng E-class na nakatayo sa ibaba. Tanging si Ayaka ang tumayo upang ipagtanggol siya, ngunit nag-iisa, wala siyang nabago. Siya pa ay nawala ng malay dahil kay Vicious. Sa galit, pinatigil ni Toka si Vicious, ngunit pinuprotektahan siya ng proteksyon ng Diyosa na nagbibigay ng imunidad sa lahat ng uri ng mahika. Walang nagawa si Toka kundi tanggapin ang kanyang kapalaran, ngunit bago umalis, isinumpa niya ang Diyosa sa kanyang harapan, nanunumpa na mabubuhay siya at babalik upang ibigay sa kanya ang nararapat. Si Toka ay itinapon sa mga guho. Hindi magamit ang status window dito. Nag-iisa, nangga pa siya sa sobrang dilim na espasyo gamit lamang ang bag na natanggap niya mula kay Vicious, na ang tanging gamit ay magbigay ng liwanag mula sa hiyas na nakakabit dito. Nang makapag-ayos na siya, may sumugod na halimaw sa kanya mula sa kadiliman. Hindi alam ni Toka kung ano yun at tumakbo na lamang siya papalayo. Sa wakas, dahil sa pagod, siya ay natisod at bumagsak. Sa harap niya ay ang nakakatakot na mukha ng halimaw, pati na ang sama ng loob niya sa mga nagpabagsak sa kanya rito. Sa sandaling ito ng buhay o kamatayan, kusang loob siyang gumamit ng mahika na nagpatigil, at hindi inaasahan, napigilan niya ang kalaban. Nang makita ito, hindi na nag-isip si Toka at tumakbo palayo. Ngunit napaharap naman siya sa isa pang halimaw na parang ibon. Hindi niya sinasadya na itinaas ang kanyang kamay at gumamit muli ng mahika na nagpatigil, at nakakagulat na nagtagumpay na naman ito. Noon lamang napaisip si Toka na hindi lang ito swerte, ngunit may isa pa siyang problema. Naubusan siya ng MP. Ginamit niya ang kanyang huling MP para lasonan ang halimaw na ibon. Kumalat ang lason, nagdulot ng paghihirap sa ibon, pero dahil sa malaking agwat ng antas, hindi ito agad namatay. Nagpahinga si Toka, pero hindi nagtagal, nakalapit na ang Minotaur na nauna pa. Inalala ni Toka ang lahat ng kahihiyang dinanas niya mula pagkabata hanggang ngayon, pinalakas ang kanyang determinasyon para maghiganti. Napagdesisyonan niyang huminto sa pagtakbo at harapin ang kalaban. Sinubukan muli ni Toka na paralisisin ang Minotaur, pero inanunsyo ng boses ng sistema na hindi niya magamit ng sunod-sunod ang parehong kasanayan sa parehong target, kaya ginamit na lang niya ang antok. Agad na bumagsak ang halimaw, at humilik ng malakas, at agad namang naghagis ng lason si Toka para patayin ito. Hindi pa bumabalik ang kanyang MP, kaya kinailangan niyang gamitin ang kanyang sariling panloob na MP. Sakto naman, lumitaw ang maraming halimaw na ibon. Wala nang nagawa si Toka kundi paralisahin silang lahat. Umulan ng mga salamangka, pero ngayoy pagod na siya at bumagsak. Napapaligiran ng napakaraming halimaw, unti-unting tinanggap ni Toka ang papalapit na kamatayan. Sa mismong sandaling yon, ang orihinal na halimaw na ibon ay tuluyang naubusan ng lakas at namatay. Agad na tumaas ang kanyang antas, naibalik ang enerhiya, at tumaas ang kanyang mga stats at status points. Makapagpapatuloy na sa pakikipaglaban si Toka. Ang patuloy na paggamit ng mga skills ay nagpataas din ng kanilang antas. Kaya na niyang magpalabas ng paralysis sa maraming target ng sabay-sabay, simula nang dumating siya sa wasak na kaparangan na ito. Ang kanyang spell success rate ay nanatili sa 100%. Dahil dito, lalong tumaas ang kumpiyansa ni Toka. Tumaas din ang antas ng lason, kaya mas mabilis mamatay ang mga halimaw. Para sa kanya, ang mga halimaw na ito ay isa na lamang sanay na sakahan. Tumaas na ang kanyang kabuuang antas sa 258, na ang lahat ng pangunahing stats ay dumb-able. Tanging ang kanyang MP points ang hindi karaniwan ang taas. Higit pa rito, habang nagpapahinga, sa tuwing huling hininga ng isang halimaw, ang kanyang antas ay unti-unting tumataas, nakikita ang napakaraming namamatay sa kanilang uri. Natatakot na rin ang mga halimaw kay Toka at nagsisikap na tumakas. Sa pagpasok ng mas malalim sa mga guho, nakatuklas si Toka ng maraming kalansay ng mga sohang palad na namatay dito, at nangolekta rin siya ng ilang bagay para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, kailangan niya ng pagkain at tubig sa kasalukuyan. Naalala niya ang mga halimaw na nakaharap niya kanina, pero ang buong katawan nila ay parang asido at hindi makakain. Sa sandaling ito, ang hiyas sa bag ay unti-unting naging lila. Kinuha ito ni Toka at binuhusan ng MP,
at sa hindi inaasahan ay nakakuha siya ng isang bag ng beef jerky at isang bote ng cola. Nang walang pag-aaksaya ng segundo, kinuha niya ang mga ito at kinain ang lahat ng sabik. Pagkatapos, nagpatuloy si Toka sa mas mataas na lugar ng mga guho. Hindi rin siya kayang guluhin ng mga halimaw doon. Sunod-sunod na bumabagsak ang napakaraming halimaw, na nagiging experience points para kay Toka. Nang makita niya ang madugong tanawin na kanyang nilikha, bigla niyang naalala ang kanyang pagkabata, nang siya ay makalaya mula sa impyernong tahanang iyon. Tahimik siyang nagpasalamat sa kanila sa pagpaparamdam sa kanya ng init ng pagkatao, sa pagiging isang taong malumanay na nakauunawa sa sakit ng iba katulad nila. Ngunit ngayon, sa pagwawakas ng napakaraming buhay sa ganitong paraan, wala siyang naramdaman. Natakot si Toka sa kanyang sarili, ngunit ano ang kanyang magagawa? Dito mismo, isang bagong Toka ang isinilang. Nagpatuloy si Toka, nagbago ang espasyo sa loob, at binuksan niya ang isang kakaibang tarangkahan. Sa loob ay may magkapares na mandirigma na namatay dito. Sa tabi nila ay isang bag ng mga hiyas, na agad kinuha ni Toka dahil malamang na mahalaga ang mga ito. Bumukas ang isa pang pinto, at nakita ang bangkay ng dakilang pantas na si Angeline, kilala rin ng ilan bilang madilim na mandirigmang si Angeline. Ipinatapon siya rito ni Vicious, ngunit bago yun, isinugal ni Angeline ang kanyang buhay upang magdala ng isang bagay. Iyon ay ang ensiklopedya ng ipinagbabawal na sining, na naglalaman ng mga formula para sa paggawa ng mga potion at mga mahiwagang gamit. Mayroon ding ilang ipinagbabawal na aklat ng mga spell. Alam ni Toka na ang mga ito ay makapangyarihang spell, ngunit kailangan niya munang maunawaan ang mga ito. Nag-iwan din si Angela ng babala na isinulat sa kanyang sariling dugo. Mag-ingat sa kumakain ng kaluluwa, lahat ay pinatay nito. Matapos magkapakapa ng ilang sandali, sa wakas ay narating ni Toka ang labasan ng mga guho. Sa pagpunta niya rito, sinubukan niyang magpalakas hanggat maaari. Umasa siyang matatalo niya ang halimaw na ito para makatakas. Gayunpaman, sa sandaling ipakita ni Toka ang kanyang mukha, bago pa siya makapag-usal ng anumang mahika, tagos ang kanyang braso, pinagpawisan siya ng malamig, nag-iisip ng mga paraan para labanan ito, ngunit walang makitang maisasagawa. Ang halimaw na ito ay mayroon pang ibang kakayahan, ang pagpapatawag ng mga malagkit na alipores para habulin ang mga kaaway. Naging kamukha silang lahat ng mga itinapon dito sa oras ng kanilang kamatayan. Sumugod ang kumakain ng kaluluwa sa pader, nagsama sa mga halimaw na ipinatawag nito para paligiran si Toka. Nagpakawala ito ng alon ng tunog na halos ikinabingi niya. Alam ni Toka na ang kasiyahan ng nilalang na ito ay ang pagmasdan ng biktima nito na naghihirap. Nagpanggap siyang nanghihina, umaaktong takot at hindi kayang patayin ang mga halimaw na may mukha ng tao na humahabol sa kanya. Tuwang-tuwa ang kumakain ng kaluluwa sa pinapanood, pumupunta ang mga mata nito sa likod na parang sag-apa na nakahanap ng masarap na biktima, nakaunat ang bibig nito na abot hanggang tenga, ninanamnam. Ang kasiyahan. Pagkatapos, sa isang sandali ng pagpapabeya, tinamaan ito ng nakakapanghinang spell ni Toka. Iniwan itong tulala sa hindi makapaniwala. Ang antas ng kasanayan ni Toka sa pagpapahina ay tumaas din. Sa puntong ito, matapos mapigil ang pinakamalakas na halimaw dito, napagtanto niya na umarte siya sa buong buhay niya hanggang sa makalimutan ang tunay niyang sarili. Mula ngayon, gagamitin ni Toka ang kasamaan para durugin ang kasamaan, ang intensyong pumatay para durugin ang intensyong pumatay. Sa mga guhong ito, maaaring siya ang pinakamahina, ngunit dahil mismo doon, makakaligtas siya sa pamamagitan ng paghamak ng kanyang kalaban. Nagpupumiglas ang mangangay ng kaluluwa, dumudugo ang mga mata habang desperado itong lumalaban sa kontrol ng pagkaparalisa. Ngunit habang mas nagpupumiglas ito, mas nasasaktan ito, at sa isang iglap, tumigil ito sa paghinga. Ang mga kaluluwang kanyang ikinulong ay sa wakas nakalaya. Lahat sila ay nanunood sa kanyang paglalakbay mula pa sa simula. Nagpakita rin si Angeline, ipinagkatiwala sa kanya ang tungkuling harapin ng Diyos ang iyon. Pagkatapos ay umakyat silang lahat ng sama-sama. Para kay Toka, wala siyang obligasyong tanggapin ang responsibilidad na iyon, ngunit nagpasya siyang subukan, kahit na magtagal pa. Tiyak na ipapatikim niya sa Diyos ang iyon ang hirap. Kinuha ni Toka ang hiyas mula sa noo ng tagakain ng kaluluwa at inilagay ito sa pintuang iyon. Sumikat ang araw sa loob ng mga guho sa unang pagkakataon. Lumingon siya upang magpaalam sa huling pagkakataon bago lumabas.
Sa labas, nagsimula ng mangaso ng mga halimaw ang mga kaklase ni Toka para sa mga experience point. Sa kanyang kapangyarihan na S-Class, mabilis na umabot si Tekuto sa level 18, ngunit hindi lahat ay nakapag-adjust ng kasing bilis niya. Ang ibang mga miyembro ay hindi agad makayanan ng pagpatay, habang ang iba naman tulad ni Asagi ay aktibong. Kinuha niya ang mga taong tulad ni Papo para sumama sa kanya. Napagtanto ni Asagi na sa malaot madali, mahahati sa mga grupo ang klaseng ito. Kung hindi magkakaisa ang mga mas mababa ang ranggo, tiyak na sila'y magiging biktima ng mga estudyanteng A-class at S-class na mas mataas sa kanila. Ang pagpapangkat-pangkat ay nagpapadali rin sa paghuli ng halimaw, ang sama-samang pagpapataas ng antas para matapos ang mga misyon ng Diyosa, kung hindi, kamatayan ang naghihintay sa kanila, katulad ng nangyari kay Toka. Nakapatay si Papo ng isang buhay na nilalang sa unang pagkakataon. Bumagsak siya, kasabay ng pag-alala noong una niyang nakilala si Toka sa daan. Noong araw, si Toka ay isang mabait na taong nag-aalaga sa isang pasang nakahiga sa kalye. Sa ngayon, nagising na rin si Ayaka. Agad niyang hinarap ang Diyosang yun, ngunit umiiyak na ipinaliwanag ni Vicious na ito ay sapilitang patakaran ni Alien, at kahit siya ay hindi makialam. Gayunpaman, hindi pa tapos ang ritual. Ang mga natitirang miyembro ng klase ay pinadala upang kumpletuhin ang mga misyon ng pagpatay ng halimaw. Sino man na hindi kayang gumamit ng espada para pumatay ng mga kaaway ay babagsak. Ituturing silang hindi karapat-dapat gampanan ang tungkulin ng isang mandirigma at aalisin. Nang marinig ito, kinuyam ni Ayaka ang kanyang mga kamao, hindi sang-ayon sa ganitong malupit na pamamaraan. Alam niyang isa siyang mandirigma ng S-Class, kaya papasanin niya ang responsibilidad ng pagtapos ng mga misyon para sa iba rin. Sa ganitong paraan, may iligtas niya ang kanyang mga kaklase na mas mababa ang ranggo mula sa pagkakatanggal. Hindi tumanggi si Vicious dito at agad na tinanggap ang kasunduan. Sa isa pang sulok ng gubat, isang batang babae ang desperadong tumatakas mula sa mga humahabol sa kanya. Sila ang mga banal na bantay ng Imperyo, Sword Saint Megotso, Demon Twins Azura, Oppressor Senador Guy, at Feng Zhao Rash. Ang lugar na tinatakbuhan ng babae ay nagkataong ang mga guho na kitatakas lamang ni Toka. Umabot na sa halos 2,000 ang kanyang antas. Ang kanyang kakayahang magparalisa ay kaya nang ilabas sa kanyang kagustuhan o bahagi-bahagi. Ang kanyang lason ay kaya nang ilabas sa kanyang kagustuhan o itakda na hindi nakamamatay. Naglakad-lakad siya para maghanap ng halimaw na pagsubukan ng kanyang mga kasanayan nang makasalubong niya ang isang grupo ng mga slime na nagtitipon malapit. Binubuli ng ilang malalaking slime ang isang mas maliit na slime, ngunit sa kabila ng pagiging maliit, pinili pa rin ang slime na ito na lumaban sa 4 na mas malalaki. Naghagis si Toka ng paralisis at lason sa mga slime na ito para mag-eksperimento. May nasabi rin siyang ilang salitang mapangmata sa maliit na slime, dahil nakita niya itong tunay na matatag. Ikinatuwa niya, nang makalaya ang maliit na slime mula sa pagkakaparalisa, sa halip na tumakbo palayo, sinundan nito si Toka. Napagtanto rin niya na isa itong itinakwil katulad niya. Kaya napagpasyahan niyang isama ito bilang kasama at pinangalanan itong Pigamaru, na ginawang parabang ito ang kanyang mga mata na nagbabantay sa kanyang likuran. Sinamantala rin ni Toka ang pagkakataon na pag-aralan ng ensiklopedya. Naglalaman ito ng mga tagubilin kung paano gumawa ng mga kemikal na pampaganda sa slime. Sa sandaling ito, unti-unting naabutan ng 4 na banal na kabalyero ang babaeng iyon. Dahil alam niyang hindi niya sila kayang takasan, wala siyang ibang nagawa kundi gumamit ng mahika para magsuot ng ang kanyang pananggalang na diwa, handa para sa isang laban na walang kasiguruhan. Hindi niya alam na nakasalamuhan ng mga taong yun si Toka habang hinahabol siya. Sa paningin nila, isa lamang siyang hamak na bata, gamit lamang para subukan ang kanilang mga espada. Kahit mamatay siya, walang makakaalam. Itong 4, kahit may titulong banal na kabalyero, ay pawang mga walang hiya. Hindi sila nag-atubiling gumawa ng karumal-dumal na bagay, dinudukot ang mga babae para sa kanilang libog bago patayin. Walang bagay na hindi nila gagawin para sa pera. Ang paghabol sa babaeng yun ay isa ring misyon na iniatas sa kanila. Hindi pinansin ni Toka ang sinabi nila, unti-unting umaatres, kitang-kita sa mukha niya ang takot, mahina ang kanyang katawan. At lumpo, nang sumugod si Megotso sa kanya, agad siyang tinamaan ng mahika ng pagkaparalisa at bumagsak. Para kay Toka,
Ang mga basurang ito ay hindi kasintibay ng mga halimaw sa mga guho, ngunit ang kanilang kasamaan ay mas matindi. Kung mamatay sila, hindi lamang siya makakaramdam ng kasiyahan kundi labis na kaligayahan. Hinarap ng apat na ito si Toka nang walang anumang paglaban, tinamaan agad ng lason at namatay agad. Ang dalaga, nang maramdaman na nawala ang aura ng kanyang apat na humahabol, ay pinagpawisan ng malamig. Alam niyang ibinagsak sila ng isang taong tila hindi malakas, na siyang lubhang nakakabagabag. Agad niyang ikinampay ang kanyang espada ngunit agad din siyang tinamaan ng pamamanhid. Naging interesado si Toka sa babaeng ito, kaya hindi niya agad binalak na patayin siya kundi gusto niyang makipag-usap ng kaunti. Kinumpirma din niya sa kanya na siya nga ang pumatay sa apat na banal na kabalyero. Kinumpirma rin ng babae na hindi nagsisinungaling si Toka at itinuring siyang tagapagligtas ng buhay niya. Nalaman din ni Toka na ang lugar na ito ay hindi alien kundi ang katimugang kagubatan ng kaharian ng Alza. Ipinakita rin niya sa kanya ang aklat ng mahika ni Angeline, ngunit hindi maintindihan ng babaeng ito ang sinaunang isinulat na script doon. Gayunpaman, kilala niya ang isang taong marunong bamasa nito. Ang taong yun ay dating tinatawag na bawal na bruha, dahil nagtataglay siya ng labis na kaalaman tungkol sa mga ipinagbabawal na bagay sa mundo. Itinuring siyang mapanganib at ipinatapon mula sa kanyang tinubuang lupa. Upang makaharap siya, kailangan marating ang sinturon ng gininto ang demonyo, isang mapanganib na lupain na matatagpuan sa gitna ng kontinente. Nagpasalamat si Toka sa kanya sa pagbibigay ng impormasyong ito. Ngayon ay magkakahiwalay na sila ng landas nang walang karagdagang koneksyon, at tumalikod siya upang umalis. Para kay Toka, ang babaeng ito ay isang responsableng tao. Maging mabuti o masama, masyado siyang tapat, nagpapaalala sa kanya, masyadong mabait sa iba hanggang sa punto ng pagiging nakakabahala. Wala rin siyang hilig sa walang saysay na pagpatay. Pinapatay niya lamang ang mga sumuway sa kanyang sariling mga patakaran. Natatakot din siya na baka umatake sa kanya pabalik ang babae kapag nakagalaw na ito ulit, kaya inutusan niya si Pigomaro na bantayan siyang mabuti sa likod. Pagkatapos magpagalagala sa gubat ng ilang araw, sa wakas ay nakarating si Toka sa Mill City. Nagpanggap siyang isang mersenaryo na dumating dito upang sakupin ang mga guho. Nagutos ang Marquis dito na tanggapin ang maraming mersenaryo hanggat maaari, kaya kahit walang anumang dokumento, pinayagan pa rin siyang pumasok ng mga gwardya. Nakatagpo siya ng isang bahay tuluyan para manatili ng matagal at gumamit ng peking pangalan, Hati, para mas maging madali ang pang-araw-araw na buhay dito. Sa kanyang paglalakbay, napagtanto rin ni Toka na sanay na ang mga tao dito sa presensya ng mga dayuhan sa bayan. Maganda rin ang seguridad, at mayroon ding lahat ng kinakailangang tindahan. Katamtaman ang pagkain, hindi masyadong masarap pero hindi rin naman masama. Nakatulong din ang pagtambay sa mga taberna para makakuha ng impormasyon. Sa pamamagitan nito, nalaman niya na sa kontinenteng ito, bawat bansa ay may mga lihim na organisasyon at mga hukbong kasentapang ng mga halimaw. Kabilang sa kanila, ang pinakatanyag ay ang maluwalhating hukbo ni Emperador Falkenstein ng baliw na kagandahan, na pinamumunuan ng Orden ng Puting Lobo ni Kabalyerong mula sa kaharian ng Magnal sa Hilaga. Ang dukwado ng Yunato sa kanluran ay mayroong banal na puwersang tagapuksa, ang kaharian ng Alza, kung saan nananatili si Toka, ay mayroong orden ng kabalyerong mandirigma ng demonyo. Ngunit lahat ay sumang-ayon na ang pinakamalakas sa kontinente ay ang Samira sa banal na bansa ng Ni, ang orden ng itim na dragon ni kabalyerong mula sa kaharian ng Bakos. Ang kanilang 5 mandirigmang dragon ay kayang tapatan ng buong bansa. Mayroon ding kataas-taasang tao at ang matapang na asasin ng dugo. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik si Toka sa kanyang silid para planuhin ang kanyang susunod na mga hakbang. Una, kailangan niyang humanap ng isang taong makakabasa ng ipinagbabawal na aklat ng Salamanca. Pagkatapos, gagawin niya ang Monster Enhancement Potion para palakasin si Pigomaro. Ang paggawa ng Enhancement Potion ay nangangailangan ng bone powder mula sa Bone King. Ang lokasyon nila ay ang Mills Ruins, na kung saan nagkataong kumukuha ng mga tao ang Lord para masakop. Natuklasan ni Marquis Hartley ang isang bagong palapag sa Mills Ruins. Kung sino man ang makahanap sa kayamanang dragon na si Icolis sa loob ay gagantimpalaan agad ng 300 gintong barya. Bibili rin siya ng iba pang kayamanan, at ang mga materyales mula sa mga bangkay ng halimaw ay malayang magagamit.
Habang nakapila para magparehistro, nasaksihan din ni Toka ang isa pang hindi kaaya-ayang eksena. Nakilala ng isang kabalyero si Ceres, ang pinuno ng kabalyero ng Eurus Knight Order mula sa banal na bansa ng Ni, nakasali rin sa pananakop na ito. Akala ng lalaking ito na ang taong nasa harapan niya ay ang pinuno ng kabalyero ng tribu ng elf na kasalukuyang pinaghahanap sa buong kontinente. Plano niyang ibunyag siya doon mismo, ngunit hindi inaasahan, hindi siya isang elf. Hindi rin tugma ang kanyang mukha. Nagpakilala rin siya bilang Mist, hindi Ceres, kaya umalis ang kabalyero na napahiya. Ito ang kaparehong babae na nailigtas ni Toka sa kagubatan. Ngayon napagtanto niya na ang pagkakaroon ng isang pamilyar na tutulong sa kanya sa pamimili ay pipigil sa kanya na may sanggilan ng labis. Kaya inupahan ni Toka si Mist upang gabayan siya sa pagbili ng mga armas para maghanda sa pagsakop sa mga guho. Pagkatapos, dahil hindi nakatulog sa loob ng maraming gabi, biglang bumagsak si Mist, ayaw abalahin si Toka, agad siyang tumalikod para umalis. Ang mga guho ng mill ay puno ng mga halimaw na parang toro na mukhang mga mahihinang bersyon ng Minotaur mula sa wasak na ilang. Hindi kayang pagbantaan ng mga halimaw dito si Toka, ngunit dahil doon, ang karanasan. Mas mababa rin ang nakamit. Natuklasan din niya ang balak ng kabalyerong yun kanina na tambangan si Mist. Sobrang inis ang kabalyero dahil napahiya siya ni Mist sa harap ng maraming tao, kaya hindi niya matagalan at gusto na lang siyang patayin. Nakita ni Toka ang tagpong ito na hindi kaaya-aya kaya hamarang siya. Gumamit siya ng mahika na nagpatigil sa kanila, saka nagdagdag ng lason, kaya nakatayo lang sila at pinapanood ang lason na kumalat sa kanilang katawan. Ang pagharap sa basurang ito ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Nakuha rin ng ingay ang atensyon ng mga halimaw na sumire sa kanila bago patuluyang umepekto ang lason. Epekto. Nagpahinga muna si Toka ng mga 3 oras bago nagpatuloy sa pagtuklas sa huling palapag ng mga guho. Nakatagpo niya ang order ng Espadang Tigre na naghihinalang may kakaibang nangyayari. Ang mga halimaw sa loob ay tila basta na lang namamatay kahit saan. Kahit si Pinuno Lily at pangalawang Pinuno Phos ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang mga halimaw ay nagiging kulay brown, at malakas man o mahina, lahat sila ay tumitigil sa paghinga ng walang malinaw na dahilan. Ayaw ni Lily na pumasok ang kanyang mga kasama sa huling palapag na may ganitong mga pagdududa, kaya siya. Nagpas siyang umatras. Tinanong din nila si Toka kung gusto niyang sumama, ngunit magalang siyang tumanggi dahil alam niyang ang pinag-uusapan nila ay ang mga halimaw na kanyang pinatay. Sa pag-alis nila, mababawasan ang bilang ng mga mersenaryo, na magiging mas maginhawa para sa kanya sa pagpapatakbo dito. Ang Dragon Eye Chalice ay nakalagay sa ibabaw ng isang pedestal na bato sa huling silid, nakita ang halimaw na bato sa tabi nito. Agad niyang nalaman na ito ang tagapagbantay ng Copa. Agad siyang gumamit ng paralisis at lason, kaya't natigilan ito bago pa man makakilos. Kinuha ni Toka ang Copa upang suriin ito. Sa sandaling yun, lumitaw si Mist mula sa likuran, kaya iniabot niya ito sa kanya para hawakan. Ngunit gusto ni Mist na magbayad ng halaga na karapat-dapat sa kayamanang ito na 300 gintong barya. Usapin ito ng kanyang dangal, ngunit wala itong pakialam kay Toka. Ang kanyang puntirya ay ang halimaw na nakahiga sa isang nakatagong piitan sa ilalim ng batong pedestal. Gusto ni Mist na sumunod at protektahan siya bilang kabayaran sa pagbigay niya sa kanya ng Chalice. Walang magawa si Toka laban sa babaeng ito at wala siyang pagpipilian kundi hayaan siyang sumama. Nakakagulat, hindi naman pala masama ang mga kakayahan ni Mist. Ipinaliwanag din niya kay Toka na ang mga halimaw na may dilaw na mata ay magbibigay sa mga mandirigmang galing sa ibang mundo ng mas maraming puntos ng karanasan. Sila ay mga halimaw na apektado ng masamang esensya ng hari, na naglalabas ng kanilang panloob na likas na pagkaagresibo. Ipinapaalala nito kay Toka ang gintong mandirigmang si Takuto noon. May masamang kutob siya tungkol dito. Ang huling pintong bato ay nabuksan. Para maghanda sa nalalapit na laban sa halimaw, ipinakilala rin ni Toka si Mist sa kanyang inaalaga ang slime. Humiga rin sila para magpahinga dito. Habang natutulog, binitawan ni Mist ang kanyang spell ng pagtatago, at ibinunyag na siya nga si Ceres, ang dating commander ng mga kawal ng banal na nasyon ng Ni. Kasabay nito, natagpuan na rin ang orde ng itim na Dragon Knight kung saan namatay ang kanilang 4 na banal na bantay. Hindi inaasahan ng pinakamataas na tao, si Shibito,
na ganito kalakas ang baluti ng espiritu ni Ceres. Talagang ginanahan siyang libangin ito. Nagising si Ceres at agad na tumayo, nakahinga ng maluwag na iniisip na hindi pa rin natutuklasan ni Toka ang kanyang tunay na pagkatao. Nagpatuloy ang dalawa papunta sa silid ng halimaw sa pinakadulo ng piitan. Tapos bigla, sumulpot ang haring buto mula sa dingding at inatake sila. Mukhang mas malakas ang boss na ito kaysa sa ibang mga halimaw. Napagtanto ni Ceres na kung masisira niya ang kulay pilak na bahagi sa ilalim ng baba nito, maaaring matalo niya ito. Gayunpaman, hindi ito kalaban na kayang harapin ng ordinaryong mga mersenaryo. Kahit ang Tiger Sword Order kanina ay maaaring walang magawa laban dito. Nagpas siyang gamitin ni Ceres ang kanyang espiritong baluti para pansamantalang palakasin ang kanyang sariling kapangyarihan. Nang makita ng boss na may isang kaaway na naghahanda sumugod, itinuring nito si Ceres bilang isang banta. Nagsimulang magtipon ang kalaban sa kanyang bibig, handang umatake sa dalawang maliliit na nilalang sa harap nito anumang oras. Ngunit walang pakialam si Toka. Itinaas niya ang kanyang kamay at bumigkas ng paralisis at lason. Nakatayo lang ang boss, parang nagyelo, walang magawa. Pagkatapos, kumuha si Toka ng pulbos ng buto mula sa haring buto. Pero may napansin si Pigomaro. Sa isang sulok ng silid, nakakita siya ng itlog na binalot ng isang tela na may mahika. Bagamat hindi niya alam kung ano yun, binalot niya ito at isinama. Taliwas sa ginhawa ni Toka, nahihirapan ng husto ang kanyang mga kaklase habang naglalakbay sa piitan. Nang gabing yun, nakipagkita si Toka kay Ceres sa kanyang silid para mag-usap. Gusto niyang kunin siya bilang isang tagabantay. Ang kanyang layunin ay makarating sa sinturo ng gininto ang demonyo para hanapin ang ipinagbabawal na bruha. Tiyak na sisilakay ng madalas ang mga halimaw doon ng grupo-grupo. Mas makakabuti kung may kasama para tumulong. Papunta si Ceres sa dukado ng Aharnat. Ang pagdaan sa sinturo ng gintong demonyo ay magiging maginhawa rin para sa kanya. Binanggit din ni Toka na alam na niya ang tunay niyang pagkatao. Dati, hinahabol si Ceres ng banal na gwardya dahil hindi niya sinasadyang makita nila ang tunay niyang anyo. Ngayong wala na sila, mas magiging madali ang kanyang paglalakbay. Nagpasya si Ceres na magtiwala kay Toka dahil sa pagtulong nito at sumang-ayon na samahan siya sa sinturon ng gintong demonyo. Binayaran din siya ni Toka gamit ang isang batong espiritu mula sa gibang kaparangan. Hindi niya alam na isa itong kristal ng dragon, sinasabing isinilang mula sa maalamat na dragon na bughaw ang mga mata. Wala nang nagbebenta ng kristal ng dragon, at ang halaga ng munting batong ito ay higit pa sa halaga ng dragon na si Icoles kanina. Nagbabala si Ceres kay Toka na huwag basta-basta itong ilabas dahil magdudulot ito ng hindi kailangang gulo. Sinabi rin niya na siya ay tinutugis at may maraming personal na bagay na hindi niya maaaring sabihin sa kanya. Ngunit hindi kailangang alalahanin ni Toka ang mga bagay na yun. Basta't ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagbantay, sapat na yun. Nang gabing yun, natulog si Ceres na maraming iniisip pa rin, nagtataka kung mapagkakatiwalaan ba niya ang taong ito. Katulad ng tiwalang ibinigay sa kanya ng prinsesa. Kinaumagahan, ipinaalam din ni Ceres kay Toka na ang nagpangalan sa ipinagbabawal na sining ay walang iba kundi ang Diyos ang si Vicious. Sabi ng mga tao, isa itong uri ng sinaunang mahika. Sa madaling salita, ito ay mahikang ipinagbawal ng Diyosa ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kung uunawain sa kabaligtaran, ito ay mahikang mapanganib sa kanya. Pagkatapos kumain, pansamantalang naghiwalay ang dalawa upang asikasuhin ang kani-kanilang gawain. Dumalo si Ceres sa pagdiriwang ng tagumpay ng mga Marquiyas. Inimbitahan niya ang isang salamangkero na may kakayahang magpawi ng ilusyon upang patunayan ang pagiging tunay ng Kales. Ang matandang salamangkerong ito ay nagpalabas ng isang madilim na kapaligiran na nagpataas ng balahibo kay Ceres. Kasabay nito, nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Vicious kay Ayaka. Gusto niyang sumali si Ayaka sa grupo ni Takuto. Gayunpaman, tumanggi si Ayaka, sa pag-aakalang hindi siya makakasundo sa kapangyarihan ni Takuto. Itinuring itong problema ni Vicious dahil ang pagiging makasarili ni Ayaka ay sumisira sa pagkakaisa ng klase. Nagpakita pa ang Diyosa ng pagkaawa, nagpanggap na umiiyak at sinisisi ang sarili dahil hindi niya natulungan si Ayaka na makibagay. Pero hindi natinag si Ayaka sa pagpapanggap na ito, bagamat sinabi niyang gagampanan pa rin niya ang tungkulin niya bilang isang mandirigmang S-class.
Sinamantala ng Diyos ang pagkakataon at ipinasa kay Ayaka ang lahat ng estudyanteng bumagsak sa pagsubok. Labis itong ikinagulat ni Ayaka dahil ayon sa usapan nila, pumayag ang dalawang panig na si Ayaka ang lalaban para sa kanila. Sinabi ni Vicious na utos iyon ng hari. Ang mga mandirigmang hindi kayang lumaban ay hindi maaaring panatilihin, kahit si Vicious mismo ay walang magawa tungkol doon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni Ayaka na tanggapin ang kahilingan na sumali sa grupo ni Takuto at umalis ng silid na hindi nasisiyahan. Agad, ipinakita ni Vicious ang tunay niyang ugali. Para sa kanya, si Ayaka ay isa lamang istorbo na bata sa bayan ng Mill, kahit lampas na sa oras ng pagpupulong. Wala pa ring nakikitang senyales si Taka kay Ceres. Kahit medyo nagtataka, nagpa siya siyang imbestigahan kung ano ang nangyari. Walang gaanong dahilan si Ceres para linlangin siya at maglaho. Kung hindi niya balak sumama, pwede naman siyang tumanggi sa simula pa lang. Ngunit habang naglalakad, narinig niya ang mga mersenaryo na nagchichismisan na si Ceres ay hinabol ng mga banal na kabalyero papunta sa Shadow Forest. Sa himpapawid, ang Black Dragon Knight Order ay nagkukumpulan sa lahat ng dako. Nakita nila si Ceres na tumatakbo sa kagubatan at bumaba upang paligiran siya. Hindi nagpatalo basta-basta si Ceres. Lumaban siya at napabagsak ang tatlong humahabol, ngunit dahil dito ay lubha siyang napagod. Bago pa man siya makapagpahinga at makabawi, kinailangan niyang harapin si Vice Captain Giza ng Oban Squad, isa sa 5 commander ng Dragon Knight. Sa laban, ibinunyag niya ang lahat. Nakatanggap sila ng utos mula sa isang tao na patayin si Ceres sa halip na hulihin siyang buhay. Ayaw din ng lalaking ito na sayangin ang ganda ni Ceres at nagplano siyang gumawa ng masama sa kanya bago siya patayin. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na dasal ng pagkaparalisa. Nagulat si Ceres na hinahanap siya ni Toka. Kasalukuyan siyang tinutugis ng Black Dragon Knight Order at maaaring madamay siya. Isinauli rin niya ang Dragon Crystal na natanggap niya kanina. Ngunit wala itong pakialam kay Toka. Napakahirap maghanap ng mapagkakatiwalaang bodyguard na katulad ni Ceres, kaya pananatilihin pa rin niya sa kanyang tabi para sa paglalakbay na hinaharap. Nang marinig ito, tila may iyak si Ceres nang biglang sabihin ni Toka na maghubad siya, na ikinagulat niya. Isang hindi komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila kasama ang isang lalaking naghihingalo na nakahiga sa lupa. Ang totoo, gusto lang ni Toka na magpalit siya ng damit dahil nakilala siya ng mga tao sa Millstown sa pamamagitan ng suot niya, kaya ang pagpapalit ay ang pinakamahusay na opsyon. Iminungkahi rin ni Toka na makipag-usap sa ipinagbabawal na bruha para itago sila, kaya hindi na gaanong problema ang paglalakbay ng magkasama. Pagtingin kay Ceres ngayon, naalala ni Toka ang kanyang sarili. Bagaman ang kanilang hitsura, personalidad, at paraan ng pananalita ay hindi gaanong magkatulad, may pagkakapareho sa kanilang pag-uugali. Kung iiwan niya siya dito, para na rin niyang iniiwan ang kanyang sarili. Pagkatapos isaayos ang lahat, lumapit na si Toka kay Gizen na gumagapang sa lupa. Balak nilang tanungin siya para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung sino ang nasa likod nito. Ngunit bago pa man makasagot si Gizen, isang sibat ang lumipad mula sa malayo at tumagos sa kanyang bungo. Ang naghagis nito ay isang lalaking nakasakay sa isang puting dragon, na may puting buhok at mapulang mga mata. Ang pangalan niya ay Civet, binigyan ng titulong kataas-taasang tao ng mundo, ang pinuno ng 5 mga Dragon Knight. Ibinunyag niya na ang nag-utos na patayin si Ceres ay walang iba kundi si Haring Ultra. Nabighani ng labis ang matanda sa ganda ni Ceres. Kaya niyang ibigay ang lahat ng kanyang yaman para lamang mapanatili siya sa kanyang tabi. Ngunit dumating si Civet para kunin siya, na nag-iwan sa hari sa matinding pagdurusa, hindi matanggap na mapupunta si Ceres sa iba. Mas pinili ni Ultra na ipapatay siya kaysa hayaang mangyari yun. Nanghina si Ceres nang malaman na ang hari na kanyang tapat na pinrotektahan ang mismong taong nagpapatay sa kanya. Gayunpaman, mayabang na ipinahayag ni Civet na bibigyan niya siya ng karapatang ipaglaban ang kanyang sarili. Buhay, ibig sabihin kung makikipaglaban siya at matatalo niya ito, ililigtas siya. Gusto niyang subukan ang sarili niya laban sa baluting espiritu. Ngunit ngayong nakatagpo rin niya si Toka, mas naging interesado siya dito, isang karaniwang tao na nakatayo sa harap ng 5 kabalyerong dragon nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Alam ni Toka na ang kasalukuyan niyang sitwasyon ay parang may tibak sa kanyang leeg,
at ang layo niya sa mga kabalyerong ito ay masyadong malayo para makapagbito ng mahika. Ang napakalakas na taong ito ay mas mapanganib pa kaysa sa kumakain ng kaluluwa dati. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging kalmado siya, at nakangiti pa habang papalapit sa kanila. Alam niyang hindi siya dapat magpadalos-dalos, kaya uunahin niyang magpatagal ng oras sa pamamagitan ng pagtatanong kung naghahanap si Sivet ng kalaban na makapagbibigay kasiyahan sa kanya, habang iminumungkahi na ang Diyos ang Vishes ay maaaring maging karapat-dapat na kalaban. Alam yun ni Sivet, ngunit malapit ang ugnayan ng kanyang kaharian ng Vacuous at Alien. Gayunpaman, mayroon siyang mga inaasahan para sa mga mandirigmang galing sa ibang mundo na ipinatawag ng Diyosa. Nang marinig ito, natuklasan ni Toka ang kahinaan ni Sivet. Agad niyang isiniwalat na isa siyang mandirigma mula sa ibang mundo na ipinatawag dito. Sinabi niya na ang kanyang posisyon ay medyo espesyal, kaya ipinadala siya ng Diyosa dito upang mag-isa. Hindi ito kasinungalingan, iba lang na interpretasyon. Ipinangako rin ni Toka na kung mapapatagal ni Sivet ang pagpatay sa kanya, magiging mas malakas siya kaysa kaninuman at babalik para patayin siya. Ito mismo ang gustong marinig ni Sivet. Agad siyang pumayag at pinatawad pa ang buhay ni Ceres. Nang marinig ito, humakbang si Toka para magtakda ng petsa para sa kanilang laban. Tumawa ng malakas si Sivet sa kawili-wiling pagkakataong ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na sabihan ng mga sundalo na huwag nang galawin sina Toka at Ceres. Tumalikod siya at umalis gaya ng napagkasunduan, ngunit ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Toka. Sa mismong sandaling yon, ginamitan niya ng paralisis si Sivet at lahat ng 5 Dragon Knights. Bagamat nasulyapan ni Sivet ang pagkilos ni Toka, hindi sapat ang bilis ng kanyang reflexes at bumagsak din siya sa lupa, ngunit gaya ng inaasahan sa kataas-taasang tao, kahit na may paralisis, kaya pa rin niyang gumalaw. Isang napakalaking banta, kailangang mawala na ni Toka sa lalong madaling panahon. Ang ugnayang nabuo sa pagitan niya at ng mga taong ito ay matatapos na dito. Nang inig ang mga kamay ni Toka, tumatagaktak ang pawis sa kanyang katawan, habang nakikita niyang nagtagumpay ang kanyang plano. Mabilis niyang nilagyan ng lason ang lahat ng kalaban. Si Sivet, balot ng dugo, pilit pa ring inaabot ang kanyang sibat. Ngunit yun na ang huli niyang pagsubok bago bumagsak, halos hindi na humihinga. Sa tuwing namamatay ang isang commander, isang paputok ang ipinapadala sa langit bilang hudyat sa ibang mga grupo sa iba't ibang lugar. Ngunit hindi maaaring umalis si Toka dito. Kailangan niyang manatili upang tiyakin na lahat ng miyembro ng Black Dragon Knight Order ay napatay na. Dumating ang ibang mga grupo ng Black Dragon nang makita ang hudyat. Iniutos ni Sivet sa kanyang mga kasamahan na atakihin si Toka mula sa malayo, huwag lumapit. Habang hinihintay ang kalaban na muling ayusin ang kanilang pormasayon, inilabas din ni Toka ang pinagsamang kalagayan na kakakuha pa lamang niya. Si Pigomaro ay pinahusay at isinama sa katawan ni Toka. Maraming galame ang sumulpot upang agaran siyang makapagpahina. Dagdag pa, dahil sa kanyang tumaas na antas ng kasanayan, nagkaroon siya ng mga bagong kasanayan. Berserk, na maaaring magudyok ng marahas na kilos at kapag sinamahan ng pagpapahina ay mas mabilis na mamamatay ang mga kaaway. Pagkatapos ay Dark, na nagtatakip ng paningin ng mga kaaway gamit ang dilim. Isa-isa, ang mga kabalyero ay pumanaw. Tanging si Sivet na lamang ang natira doon, nakahiga, ang kanyang galit na mga mata ay nakatingin kay Toka bago dahan-daang pumikit. Namatay na ang pinakamalakas na tao. Sinabi rin ni Toka kay Ceres ang tungkol sa mga balak ng Diyosa. Hindi nag-atubili si Ceres na ipahiram sa kanya ang lakas niya para sa kanyang paghihiganti. Para kay Toka, ito ay isang makasariling paghihiganti lamang, hindi ang katwiran na hinahanap ni Ceres. Ngunit para kay Ceres mismo, alam niyang isinugol ni Toka ang buhay niya para iligtas siya. Gusto niyang bayaran ang utang na loob na yon. Walang nagawa si Toka kundi tanggapin ang pabor na ito. Magkasama, naglakbay ang dalawa upang maghiganti sa nakasusuklam na Diyos ang yun. 3 sundalo ang nagsusuri sa nawasak na kaparangan. Hindi nila nakita na nagbago ang kulay ng kristal gaya ng dati. Naisip ng batang sundalo na dapat nila itong iulat kay Alien. Ngunit iginiit ng 2 matandang lalaki na hindi na kailangan. Simula pa lang, wala pang nakakatakas mula sa nawasak na kaparangan. Basta nawalan lang ng bisa ang kristal, walang talagang nangyari.
Wala silang ideya na ang unang taong nakatakas mula sa mga guhong ito ay payapang dumedalo sa isang pagdiriwang sa isang bayan. Pinulot ni Toka ang maskara ng Haring Langaw. Ito ang hari ng mga demonyo, ang nagpatibay sa isla ng demonyo para maging isang tanggulan laban sa lahat ng mananakop. Ngunit kalaunan, pinalayas din siya ng ugat ng kasamaan. Tuluyang nasira ang kanyang hukbo, ngunit ang paraan ng kanilang pag-aalay ng sarili ay napakatapang kaya marami ang humanga sa kanila. Nagpasya si Toka na itago ang maskarang ito. Hindi siya nababagay sa mga gawang matuwid, mas nababagay sa kanya ang pagiging demonyo. Sa pagpupulong ng mga pinuno ng iba't ibang kaharian, hindi pa rin makapaniwala si Sigmes, ang haring lobo ng kahariang Magnar, na namatay na ang kataas-taasang tao. Kinumpirma mismo ni Jean, ang haring demonyo ng digmaan ng kahariang Alza, ang mga bangkay ng 5 kabalyerong dragon. Kasalukuyan niyang iniimbestigahan ang sanhi. Iniwan ni Yusef, ang hari ng kahariang Alien, ang lahat sa Diyosa para mag-ulat. Sinabi ni Vicious na napatay ang 5 Dragon Knights habang hinahabol si Ceres ng banal na nasyon ng Nii. Alam din ni Alma, ang banal na tagabantay ng mata ng Dukado ng Yonet, na si Ceres ang dating commander ng Orden ng mga banal na knight ng Nii. Nakakita sila ng piraso ng tela na may mantsa ng dugo na pinaniniwalaang kay Ceres. Base sa dugo, siya ay malubhang nasugatan o patay na. Naniniwala si Vicious na ang pagkawala ng Black Dragon Knight Order ay isang malaking kawalan para sa kanilang banal na alyansa. Kaya, mula ngayon, ang papel ng mga mandirigma mula sa ibang mundo ay magiging napakahalaga. Ang nakababaliw na emperador ng kagandahan na si Falcon This'ian ng Imperyo ng Myra ay hindi nagatubiling ipahayag na alyan. Nakinabang ng husto mula dito. Kapag lumitaw ang ugat ng kasamaan, ang ibang mga bansa ay kailangang umasa sa alien. Isang tauhan ang dumating para iulat na may umako ng responsibilidad sa pagpatay sa Black Dragon Knight Order. Ito ay ang Ascent Curse Mage Society. Nagtungo sina Ceres at Talca sa Hilaga, dumating sa Monroy, ang kabisera ng kaharian ng Alza, kung saan matatagpuan ang madugong arena ng dugo, isang lugar kung saan nagpapatayan ang mga alipin at mersenaryo. Ang mga nakikipaglaban ay tinatawag na mga mandirigmang dugo. Ang mga nananalo ay tatanggap ng mga gantimpala. Ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng duke ng Alza at ng guild ng mersenaryo. Gaya ng dati, nagpunta sila sa isang bahay alak para kumuha ng impormasyon. Kumalat na dito ang balita tungkol sa pagpatay ni Ascent sa Black Dragon Knight Order. Ipinagmamayabang saan man ang samahan ng salamangkero ng sumpa na napatay nila ang 5 Dragon Knight gamit ang mga sumpa. Sinasamba ng mga taong ito ang Diyos ng sumpa na si Muazi. Mula nang kumalat ang balita na napatay nila ang 5 Dragon Knight, umasal silang mayabang na parang walang makakapantay sa kanila. Ngunit may ilan ding hindi naniniwala. Akala nila tanging ang kampyon na mamamatay dragon ng Blood Arena at ang ipinagbabawal na bruha ang makagagawa ng ganoong bagay. Sa sandaling lumitaw ang pamilyar na pangalang yon, agad na nilapitan ni Talca ang 2 nagchichismis na bata. Men para sa karagdagang impormasyon. Ang nagmayabang na nakilala ang ipinagbabawal na bruha ay ang gladiator ng dugo na sinasabing pinakamalakas sa Monroy. Isang leopard beastkin na nagngangalang Eve, pagkatapos lamang nilang mag-usap, binuksan ni Eve ang pinto at pumasok sa tavern. Nilapitan siya ni Talca para itanong kung nasaan ang ipinagbabawal na bruha. Sabi ni Eve na pumasok na nga siya dati sa Golden Devil Belt, pero hindi niya nakita ang bruhang yon. Napakadelikadong lugar doon. Kung pupunta si Talca doon, hindi siya tatagal ng higit sa 3 araw. Nagsisinungaling ang bagong Eve ni Sierra. Tiyak na alam niya kung saan nakatira ang ipinagbabawal na bruha. Nabanggit din niya na pagkatapos ng kanilang buhay, karamihan sa mga mandirigmang dugo ay pinahahalagahan ang pera. Sa sapat na pera, maaari nilang bilhin ang kanilang kalayaan mula sa mga nagmamay-ari sa kanila. Nang gabing yun, natutunan din ni Talca ang ilang pamamaraan ng depensa sa malapitang labanan mula kay Sierra. Unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Naupo silang magkasama para kumain ng mga pastry at uminom ng tsaa, nagkukwentuhan hanggang sa hating gabi. Para kay Sierra, isa itong damdamin na hindi kayang ipaliwanag. Alam ni Talca na si Sierra ay tunay na mabait na tao. Palagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya upang maging kanyang espada. Alam din niya na pinipigilan nito ang lahat ng damdamin niya para gampanan ang kanyang papel. Tunay na nagpapasalamat si Talca doon,
ngunit sa kasalukuyan, gusto lamang niyang magtuon ng pansin sa paghihiganti. Pangalawa na lamang ang ibang damdamin. Parang isinumpa, gayunpaman, kapag natapos na ang paghihiganti, maaari na siyang magtuon ng pansin sa ibang bagay. Ipinangako ni Sierra na gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan si Talca na wakasan ang sumpa. Umaasa rin si Talca sa lakas ng babaeng ito. Kinabukasan, nag-imbestiga si Sierra at kinumpirma na gustong-gusto ng lahat na pag-usapan ng babaeng blood gladiator. Si Eve, na dati ay alipin, tapos ipinagbili sa mundo ng blood gladiator. Ang mga labanang may dugo na kinatampukan ng babaeng leopardo ay umakit ng pansin mula pa sa kanyang unang laban. Sa nakaraang 3 taon, hindi pa siya natatalo sa kahit anong paglalaban. Bukas ang huling labanang may dugo ni Eve. Ibig sabihin, sapat na ang kanyang kinita para mabili ang kanyang kalayaan, kaya mahirap makipag-usap gamit ang pera. Gayunpaman, may isa pang nakawiwiling impormasyon. Sapat na ang kanyang kinita 2 taon na ang nakalipas. Lumalaban si Eve para matubos ang isa pang bata. Madalas mamatay ang mga nangungunang mandirigma ng dugo sa kanilang huling laban. Natatakot si Sierra na ito ay dahil nakikialam ang pamunuan ng arena ng dugo para disbantaha ang mga gladiator. Nang marinig ito, sa wakas ay may nahanap na bakas si Talca para malutas ang bagay na ito. Si Eve ang walang talong kampyon, sobrang sikat. Para magpalit ng henerasyon, siguradong maghahanap ng paraan ang mga organizer para matalo siya. Ngunit nagpasya si Talca na pigilan yun. Nagpasya siyang makipagkita kay Eve ngayon para gumawa ng kasunduan. Nagkita sila sa isang madilim na eskinita. Ibinunyag ni Talca na nagpaplano ang mga organizer at ang duke para biguin si Eve sa laban bukas. Ayaw niyang mamatay ito nang hindi nalalaman ang impormasyon tungkol sa ipinagbabawal na bruha. Nalaman nila na pinuprotektahan niya si Liz, isang batang elf na inalipin kasama niya. Nagpasalamat si Eve sa kanila sa pagsasabi nito, ngunit hindi siya maaaring tumakas mula sa laban ng dugo sa kinabukasan. Kung siya'y tatakas, siya at si Liz ay hahabulin ni Duque Don at ng mga bayarang sundalo sa buong kontinente. Hahabulin din sila ng mga nagpapatakbo ng Blood Arena para sa pabuya. Kung si Eve lang, ayos lang sana. Ngunit ayaw niyang mamuhay si Liz nang palaging tumatakbo habang buhay. Sabi ni Talca, sila ay mapupunta sa tagwang lugar ng ipinagbabawal na mangkukulam. Sa pagsama ni Talca at Sierra, maaaring makarating ang grupo doon. Alam niya ang mahika at tinalo niya ang hari ng buto at ang 5 kabalyerong dragon. Ipinakita pa nga niya ang kapangyarihan niya kay Eve sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya. Ibinunyag din ni Sierra ang kanyang pagkatao. Sumusumpa na nasaksihan niya ang pagkamatay ni Sivet at ng kanyang mga tauhan. Ngunit sa kabila nito, gusto pa rin ni Eve na manalo sa laban sa kinabukasan, para mabuksan ang daan patungo sa kalayaan sa kanyang sariling paraan. Naniniwala si Talca na hindi tutupad si Duque Don sa kanyang pangako, batay sa mga naririnig niya tungkol sa Duque. Sa tingin niya, hindi ito mabuting tao na basta nalang magpapalaya ng isang alipin. Si Eve naman, matagal nang nakatrabaho si Don. Alam niyang hindi ito mabuti, ngunit tao pa rin ito at hindi magiging kasing lupit ng inilalarawan ni Talca. Ayaw nang magsalita pa ni Talca. Kinabukasan ay aalis na sila, at bago umalis, maghihintay sila sa tulay malapit sa pangunahing tarangkahan. Kung magbago ang isip ni Eve, dapat siyang pumunta doon. Sa kabilang panig ng lungsod, binakuran ng samahan ng mangkukulam ng sumpa ang isang bahay dahil ang pamilyang ito ay sumalungat sa Diyos ng sumpa na si Muazi. Ang mga taong ito ay basta na lamang kumukuha ng mga babae sa lansangan. Buti na lang, napadaan si Talca at nailigtas sila agad. Naghintay ang dalawa sa tulay gaya ng napag-usapan. Naniniwala pa rin si Eve na higit pa sa inaasahan ang nagawa niyang tungkulin para kay Duque. Doon, kahit man lang sana, ipakita niya ang kahit kaunting awa para sa mga ambag niya, pero dahil sa lumalaking hinala, hindi siya makatulog at nagpunta para tiyakin kung palalayain ba siya kung mananalo siya bukas. Narinig ni Eve ang usapan ni Don sa kanyang tauhan. Hindi niya inaasahan na isinaayos pala ni Don na mawala siya bukas. Para sa kanya, isa lamang siyang maruming hayop. Hindi rin makakatakas si Liz sa ganoong kapalaran. Plano ni Don na ampunin ang batang babae. Alam niya na lalaking maganda ang elf child. Personal niya itong sasaniin at kapag nagsawa na siya, ipagbibili sa isang bahay aliwan para mabawi ang kanyang puhunan. Sobrang galit ni Eve kaya tumayo ang kanyang balahibo.
Hindi niya maisip na ang duke ay isang napakasamang tao. Nagpasya si Eve na tumakas mula sa arena papunta sa tagpuan. Pumayag siyang sabihin kay Talca kung saan nakatira ang bruha. Gabi na noon, pero kailangan pa ring magtrabaho nang walang tigil si Liz. Pinagalitan ng may-ari ng tavern ang batang babae nang walang dahilan, para lamang ilabas ang kanyang sama ng loob. Alam ng bata na kailangan niyang maging mas malakas, katulad ng kanyang kapatid. Sinipa ni Eve ang pinto at sinabing tapos na ang lahat. Nagmakaawa ng awa ang matandang mangkukulam. Ang lahat ng ginawa niya ay utos lamang ng duke. Sapat na walang muwang si Eva para maniwala at patawarin siya. Ngunit hindi nakaligtas ang pagkukunwaring ito sa demonyong mga mata ni Talca. Pagkaalis ng dalawang magkapatid, ipinakita ng babae ang tunay niyang kasuklam-suklam na ugali. Sinumpa niya ito nang walang tigil. Sa likod niya ay ang suporta ng duke. Kung gusto niyang mabuhay, mas mabuti pang sumunod na lang siya. Alam ni Talca na gusto niyang basagin ang mga bagay sa paligid niya para makalikha ng malalakas na ingay kapag nagagalit. Para sa pinagsasabihan, para itong pahirap. Sa bawat tunog, bumabalik ang alaala ng mga pananakit. Sa pag-iisip na komportable siyang nabubuhay pagkatapos ng ginawa niya sa batang babae, si Talca. Labis na mandiri, ipinukul niya rito ang ilang salamangka. Pagkatapos ay inayos ang eksena upang magmukhang isang ordinaryong pagnanakaw. Umalis ang grupo sa lungsod sa pamamagitan ng mga imburnal sa ilalim ng lupa. Nais malaman ni Eve ang layunin ni Talca sa pakikipagkita sa mangkukulam. Nang malaman niyang gusto lamang nitong makahanap ng paraan upang mabasa ang mga sinaunang teksto at hindi nagbabalak gumawa ng gulo, wala na siyang sinabi. Akala niya ay mapagkakatiwalaan na niya ang binatang ito dahil upang makakuha ng impormasyon tungkol sa ipinagbabawal na mangkukulam, maaari sana siyang gumamit ng mas malupit na paraan, tulad ng pananakot kay Liz. Ngunit hindi niya yun ginawa, kaya siguro isa siyang disenteng tao. Ngunit hindi alam ni Eve na ang pagsama niya sa grupo ay bahagi rin ng plano niya. Alam ni Talca na may kaugnayan si Eve sa mangkukulam, kaya't ang pagsama niya sa kanila ay magpapadali sa paglapit sa mangkukulam. Bukod pa rito, si Liz ay isang dark elf, kapareho ng lahi ng mangkukulam. Sa anumang mangyari, sila ay mga bisita na nagligtas ng isang batang babae mula sa kanyang sariling lahi, kaya't magagamit niya yon para makakuha ng mas maraming pagtanggap mula rito. Sa huli, lahat ng ginagawa niya ay para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit ang makitang ngumiti ang isang bata ay mas mainam pa rin kaysa makitang nanginginig at umiiyak. Nagsimula na ring kumalat ang mga sundalo ni Dewan sa lahat ng dako upang habulin sila. Naniniwala si Eve na hinahabol sila ng mabilis dahil nakatagpo siya ng isang lalaki habang nasa arena. Siya si Mwazi, ang pinuno ng Ascent Society. Nagpa siya ang apat na huminto dito para tambangan ang mga sundalong humahabol sa kanila. Ginamit nila ang mga kabayo para ilihis ang hukbo ni Dewan, na matagumpay na inihiwalay sila mula sa Ascent Society sa likod. Kahit na humaharap sa maraming kaaway, may plano si Talca. Inatasan niya si Eve na protektahan si Liz habang siya at si Ceres ay nasa ibang lokasyon para tambangan sila. Isinuot ang maskara ng Fly King. Handa na ang demonyo na sugpuin ang mga kaaway. Alam ni Mwazi na tiyak na ito ay isang patibong para hikayatin siyang pumasok. Alam niyang sinadya ng kalaban na baliin ang mga sanga ng puno para akayin siya sa loob ng kagubatan. Tumayo siya sa labas at sumigaw papasok, na nagpapahayag na nakita niya ang plano ni Talca. Unang lumabas si Ceres na suot ang maskara ng Fly Swordsman sa kanyang ulo. Dahil sa maskara, hindi alam ni Mwazi kung sino si Ceres, ngunit tiniyak niya dito na kung isusuko niya sina Eve at Liz, ililigtas niya ang buhay nito. Tinanggap pa niya itong sumali sa Ascent Curse Mage Society. Kung tatanggi ito, magpapadala siya ng sumpa rito, para labis itong magdusa kaya ayaw na nitong mabuhay. Ipinagmalaki ni Mwazi na bago ang sumpa na ito, kahit ang 5 kabalyerong dragon at ang kataas-taasang tao ay walang nagawa. Nagpanggap na sumasang-ayon si Ceres at hiniling sa kanila na sumunod sa kanya. Ngunit alam ni Mwazi na hindi siya basta-basta sesuko. Ang pagnais ni Ceres na akayin ang lahat papasok sa kagubatan ay tiyak na may binabalak. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang distansya at maghanda sa labanan. Ipinagmalaki ni Mwazi na ang mga sundalong Ascent dito ay pawang nagmana ng kalooban ng Assassin Guild.
Bagaman minsan nang itinuring na masama at winasak ng mga mandirigma mula sa ibang mundo, sila ay tunay na pumalit sa gawain ng samahan ng mga asasin bilang mga manggagaway ng sumpa. Ang lason na ginamit nila ay sobrang komplikado, at nagagawa lamang sa pamamagitan ng espesyal na paraan na ipinasa ng ilang natitirang miyembro ng samahan ng mga asasin. Ito ang tunay na katangian ng sumpa, kaya agad nilang ipinahayag na pinatay nila ang 5 kabalyerong dragon. Ito ay isang magandang pagkakataon para paniwalain ang lahat sa mga sumpa, dahil walang makapagpapatunay kung totoo ang mga ito o hindi. Gagamitin nila ang pamilya ni Duque Duan bilang daan upang makapasok sa politika, alisin ang mga hadlang sa pamamagitan ng pagpatay, at sa gayon ay lubusang makontrol ang bansang ito. Ibinunyag ni Ceres ang kanyang tunay na pagkatao, ngunit hindi naniwala si Muazi na siya ang pumatay sa 5 knight ng dragon. Ang kataas-taasang taong yun ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa kanya. Ipinatawag niya ang isang tauhan na may maraming tato. Ito dapat ang magiging kalaban ni Eve sa kanyang huling laban. Kasama ang kanyang nakababatang kapatid, ang dalawang ito ang pinakamalakas na pares sa lipunan ng Curse Mage. Naghanda rin si Muazi ng mga taong aambos kay Ceres sa likuran, pinaliligiran siya. Naniniwala siyang sa kanyang talino, walang makakatakas. Biglang sumiklab ang nakakasilaw na liwanag. Tinamaan ng mahika ang lahat ng miyembro ng samahan ng Curse Mage at napatigil sila, hindi makagalaw, unti-unting namamatay ng walang paglaban. Ang lahat ng ito ay nasa plano ni Toka. Ang pinuno ng Ascent Society ay pinakita sa screen sa loob lamang ng 30 segundo bago bumagsak. Kaawa-awa. Ngayon, kailangan na lang nilang harapin ang kumpul-kumpul na hukbo ni Duque Duan. Dahil naubos na ni Pigmaro ang lahat ng kanyang enerhiya sa nakaraang mahika, nagpasya si Eve na siya na ang manguna sa labanan. Alam niya ang eksaktong kinaroroonan ng bawat kalaban, pero hindi niya kailangang kumilos. Naparalisa ni Toka ang lahat ng mga kabalyero, gaano man kakapal ang kanilang baluti. Dumating din mula sa malayo si Matandang Dun at ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Tumawa ang dalawa ng malakas, sa pag-aakalang malapit na nilang patayin ang walang utang na loob na babaeng leopard. Nadismaya si Toka sa kanila at naghagis ng paralisis, pero naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sige, gagamit siya ng iba. Binalot ng dilim ang tauhan, kaya't nawalan siya ng paningin. Ang isang segundong yun ay sapat na para mawala ang kanyang ulo. Galit na kinagat at pinatay ni Eve ang bawat isa. Walang sino man ang makakatakas mula dito. Sa mga sandaling yon, si Dun ay nagsisimula ng matakot ng labis. Nagpasalamat si Eve kay Toka sa pagtulong sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng katuwaan sa pakikipaglaban na ganito. Bumuga siya ng isang matinding ungol, pagkatapos ay lumundag at pinabagsak ang natitirang mga kabalyero. Si Dun na lamang ang natira, natigilan sa ibabaw ng kanyang kabayo. Isang espada ang sumunggab, ang kanyang ulo ay nahiwalay sa kanyang leeg, tinapos ang isang malupit na buhay. Nagpasya rin si Toka na itapon ang mga bangkay ng Ascent Society. Plano niyang hayaan silang patuloy na pagbintangan habang buhay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, nagpapahinga ng magkasama sa loob ng isang yungib na bato. Nais malaman ni Ceres kung may espesyal na nararamdaman si Toka para kay Eve at Liz. Napansin niya na napakagaan ng pakikitungo niya sa kanila. Sagot ni Toka na katulad ni Ceres, nakikita niya ang imahe ng kanyang tiyahin kay Eve. Ang kanilang kabutihan ay parehong-pareho. Ang kanyang tiyo at tiyahin ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa kanyang dating mundo. Para kay Liz, nakikita niya ang kanyang sarili sa kanya. Pareho silang naranasan ang pang-aabuso, namumuhay sa masasamang kapaligiran. Gayunpaman, ang nakatangi ay ang matinding galit. Aalisin niya ang anumang bagay na nagbabanta sa kanya. Sinabi rin niya kay Ceres na maaari niyang lisanin ang landas ng paghihiganti anumang oras na gusto niya. Bilang kapalit ng pagsama sa kanya sa paglalakbay na ito, tutuparan din niya ang isang hiling ni Ceres. Kaya dapat siyang maglaan ng panahon upang pag-isipan itong mabuti. Sa ibang lugar, palihim na nagsasanay si Ayaka nang mag-isa kasama si Nianten, ang tauhan ni Vicious. Tinanggap ni Nianten ang paanyaya sa pagsasanay na ito dahil medyo kahawig ni Ayaka ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa mundong ito, kailangan mong manlupig para hindi ka malupig. Kung magpapakita ka ng kahinaan, mabilis kang magiging biktima ng karahasan at ambisyon.
Kinabukasan, binigyan ni Toka si Liz ng bagong damit. Iminungkahi ni Ceres na pangalanan ang grupo na banda ng mandirigmang hari ng langaw. Sumang-ayon ang lahat, at mula ngayon, isinilang ang isang bagong grupo ng mersenaryo. Dumating sila sa sinturon ng demonyo. Sa malayo ay ang napasama ng sinaunang puno. Ganoon ang hitsura nito ngayon, ngunit noong una ay isa itong sagradong puno. Inilabas ni Eve ang sagisag ng pamilya na ipinapasa lamang sa mga pinuno ng tribo at kanilang mga tunay na anak. Ang asul na tuldok ay ang kanilang lokasyon, at ang pulang tuldok ay ang kinaroroonan ng ipinagbabawal na bruha. Kailangan lang nilang paglapitin ang dalawang tuldok. Isang gabi, naalala ang ginawa sa kanya ng Diyos ang iyon, hindi mapigilan ni Toka ang kanyang galit. Sabi nga nila, naghihilom ang panahon at nalulutas ang lahat, ngunit ang kanyang pagkamuhi sa Diyos ang iyon ay hindi nawala. Ipinangako niyang pagbabayaran niya ito. Sinasabing lubhang mapanganib ang sinturo ng gintong demonyo, ngunit kasabay nito, naglalaman ito ng napakaraming karanasan. Hindi niya kayang pantayan ng mga mandirigmang AOS ang uri, ngunit maaari niyang paikliin ang agwat. Sa madaling salita, may saysay pa rin ang pagtaas ng antas. Sa isip ni Toka ngayon ay isa lamang ang nasa isip. Ubusin ang lahat ng halimaw sa sinturo ng demonyo at mag-ipon ng karanasan. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang mga kaklase, nagkanya-kanya na sila ng grupo na pinamumunuan ni Tekuto, Yasu, Ayaka, at Asagi. Bagamat tumaas ang kanilang mga antas, mga basehang estadistika lang ito. Wala pa rin silang kasanayan sa laban o espesyal na teknik, kaya para mas magsanay sila, nag-imbita siya ng mga eksperto dito para makapagpraktika sama nila. Kamakailan lang, nakita rin niya ang malaking paggalaw mula sa panig ng Demon Lord. Ang susunod na laban ay siguradong mas malaki kaysa inaasahan. Makikilahok din ang mga alien na mandirigma na nakatayo dito, at ang unang target ay ang gininto ang sinturon ng demonyo. Lubusang nakahanda ang grupo ni Toka na pumasok sa sinturon ng demonyo. Naglakad sila habang maingat na pinagmamasdan ang mga halimaw sa lugar na ito. Sinubukan niya ang mga salamangka sa bawat uri ng halimaw isa-isa, sinisigurong magtatagumpay ang pagbigkas ng mga salamangka. Ang mga halimaw na ito ay tila mas mahina kaysa sa mga nasa guho at ilang. Saka lamang siya nagkaroon ng mas malaking tiwala na maglakas loob na mas malalim pang pumasok sa gininto ang sinturon ng demonyo. Sama-sama nilang nalampasan ang mga hadlang sa daan. Gusto rin turuan ni Toka si Liz tungkol sa pagiging mapag-isa sa sarili, kaya hinayaan niya itong gawin ang anumang gusto nito sa kanyang sarili niya. Ayaw rin ni Liz na maging pabigat sa lahat, kaya aktibo siyang tumulong nang hindi masyadong nag-aalala ang mga nakatatanda sa grupo. Pero palaging binabantayan siya ni Toka para maasikaso ang anumang maaaring mangyari. Alam niyang medyo pareho ang sitwasyon ng batang babae sa nakaraan niya. Nakaramdam si Eve ng panganib sa unahan. May paparating na grupo ng mga halimaw, pero hindi kaya ni Eve na harapin ang mga ito. Ang mga malalaking halimaw na ito ang mismong dahilan kung bakit siya at si Liz ay tumakas mula sa Golden Devil Belt noon. Sinabihan siya ni Toka na umatras, saka hinintay silang pumasok sa abot ng kanyang mahika. Sa isang sigaw, ang dalawang higanteng halimaw ay agad na hindi nakakilos. Nagpasya siyang tapusin sila agad, at saka lamang umangat ang kanyang antas. Kasabay nito, nakakuha rin siya ng mga materyales para palakasin si Pigamaro. Bigla nilang naramdaman na may presensya na nagmamasid sa kanila, ngunit walang natukoy ang pandama ni Eve o ang mga espiritu ni Ceres. Alam lamang nila na malapit ito. Ipinabatid sa kanya ni Pigamaro na ito ay dahil malapit ng mapisa ang itlog na kanyang dala. Isang kakaibang halimaw na parang kabayo ang sumire sa kiyaw at lumabas. Ang kabayong ito ay may organo na sumisipsip ng esensya ng mahika, isang karaniwang katangian sa mga mahiwagang hayop. At mga mahiwagang nilalang. Nang marinig ito, nagpasok si Toka ng mahiwagang diwa sa loob ng organong iyon. Nang matanggap ang diwa, tila hindi ito komportable, pero matapos sipsipin ang 1000 MP, ang maliit na puting kabayo ay naging isang itim na lalaking kabayo na may matitigas na muscles, pero kaya pa rin itong sumipsip ng mas maraming mahiwagang diwa. Nagpasok muli si Toka ng isa bilang MP, at ang nakatayo sa harap nila ay isang napakalaking nilalang na may mukha ng kabayo, sungay ng toro, at 8 paa. Nagdesisyon si Toka na pangalanan itong Sleipnir, pagkatapos ng kabayo ng Diyos na si Odin.
Tila nasiyahan ito sa pangalang ito. Sa kabilang bahagi ng gubat, nagpapahinga ang mga kaklase ni Toka pagkatapos manghuli ng halimaw. Mukhang nagkakaisa ang grupo ni Asagi. Ibinabahagi nila sa isa't isa ang mga halimaw para sabay-sabay silang magkaroon ng karanasan. Gayunpaman, medyo naiinis si Takuto na kahit na isa siyang kabilang sa klase, kailangan pa rin siyang bantayan ng mga ordinaryong mersenaryo, at ang mga halimaw ay pawang maliliit. Nang gabing yun, hinarap nila ang mga halimaw na nakaharap na ni Toka noon. Tiningnan sila ni Takuto nang may matinding paghamak at humakbang pasulong para harapin ang maraming kaaway na nasa harap niya. Ang kanyang sikat na kasanayan ay umabot na sa antas 4, sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, nalibing sa dagat ng apoy ang mga halimaw. Natuwa si Takuto sa kanyang nakita. Ito ang kapangyarihan ng magiging hari. Mas gusto ng kambal na babae na magtrabaho ng mag-isa. Kagagapi lang ng dalawa sa isang especially iya na nagmamanman sa kanila. Naniniwala si Hajiri na pinakawalan sila ng Diyosa para guluhin ang kanilang pagsasanay. Ang apoy mula sa teknik ni Takuto ay nagbigay liwanag sa buong sulok ng kagubatan. Tanaw ito ni Toka mula sa malayo. Agad siyang nag-ingat dahil alam niyang nasa hilagang silangan yon, kung saan nagtatago ang Diyosang yon, si Alien. Salamat kay Sleipnir, mas mabilis silang nakapaglakbay at malapit na silang makarating sa tirahan ng ipinagbabawal na bruha. Kinabukasan, nagising si Ceres at napansin niyang wala kahit saan sina Toka at Pigamaru. Alam ni Eve na hindi siya yung tipo na basta nalang iiwan sila sa gitna ng Golden Devil Belt. Alam din ni Ceres yun, kaya hindi siya nag-alala. At tunay nga, lumabas si Toka para pumatay ng isang uri na may mukhang tao. Ang isang ordinaryong tao na pumatay ng isang uri na may mukhang tao ng mag-isa ay ikinagulat ni Eve, pero hindi na nagulat si Ceres. Alam niya na dahil kay Toka, makakakita sila ng liwanag sa kadiliman ng Golden Devil. Sinturon, ginagawang posible ang imposible. Pero sana hindi niya sarilinin ang lahat. Dumating ang grupo sa isang mataas na bangin na hindi kayang tawiran kahit ni Sleipnir, kaya kinailangan nilang maglakad sa gilid nito. Gusto ni Toka na bilasan ng grupo dahil tumataas ang alinsangan. Gusto niyang makarating sa malayo bago umulan. Habang lumalayo sila, lalong hindi nararamdaman ni Eve ang presensya ng anumang halimaw. Maaari kayang dahil malapit na ang ipinagbabawal na bruha? Walang nakakasigurado. Nakipag-usap si Toka kay Liz habang naglalakad. Natatakot ang batang babae sa mga halimaw, pero sinabi ni Ceres sa kanya na basta't kasama si kuya. Kung buhay pa si Toka, makakarating sila sa isang ligtas na lugar. Naisip ni Toka na hindi dapat siya basta-basta magtiwala, ngunit dahil sa pananampalatayang yon, hindi na natatakot si Liz kapag kasama si Toka. Ang palaging pagtabi ni Sleipnir sa kanya ay nagpadama pa sa kanya ng seguridad. Alam ni Toka na lubos na nagtitiwala sa kanya sina Liz at Eve, pero ayos lang. Sisiguraduhin niyang matatapos niya ito upang hindi niya sirain ang tiwalang yon. Nakakita sila ng isang bitak na maaaring humantong sa kabilang panig ng bundok. Kapag nakalagpas sila rito, malapit na ang tirahan ng mangkukulam. Nang marinig ito, nakaramdam ng ginhawa ang lahat. Inakala ni Eve na may magandang kinabukasan sa unahan, kung saan siya at si Liz ay maninirahan sa isang mapayapang lupain na walang gulo. Gayunpaman, may isang halimaw na biglang sumulpot mula sa likuran. Agad na binunot ni Liz ang kanyang espada at pinatay ito. Nararamdaman ni Toka na may nakatago sa likod ng halimaw na ito, ngunit hindi niya alam kung ano. Hindi rin niya masisisi si Eve. Sa sobrang lapit, hindi may iwasang umaksyon ng biglaan. Pagkatapos mamatay, ang halimaw na ito ay nagpakawala ng matinis na hiyaw, at may mga parang paputok na pumailan lang mula sa katawan nito sa langit na parang naghuhudyat sa isang tao. Nadama ni Toka ang pagkalat ng madilim na kasamaan. Isang alon ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon ang biglang dumagsa patungo sa lugar na ito. Saka lang napagtanto ni Toka na ito pala ang lungga ng halimaw na iyon. Ang huling hiyaw nito ay nakaakit sa mga higanteng halimaw. Ito ay haantong sa magulong labanan na tatakat sa mga nakatira sa Devil Belt. Mayroon pang kaunting oras bago sila dumating, kaya nag-iisip si Toka kung ano ang gagawin. Humakbang si Eve, na balak gamitin ang kanyang sarili bilang pain upang ilayo ang mga halimaw habang tinitiyak na kaya niyang pigilan sila para makarating sila sa Forbidden Witch. Nangyari ito dahil sa kanyang kapabayaan. Si Eve ay mabilis din sa lugar na ito, kaya tiyak na makakatakas siya.
Hindi pumayag si Toka na hayaan si Eve na gawin yun. Masyadong mababa ang tsansa niyang mabuhay, at hindi niya kailangang akuin ang responsibilidad na yun. Ang pagpatay sa halimaw na yun ay likas at hindi maiiwasan. Sinabi rin ni Ceres na gagawin din niya ang parehong bagay kung siya ang nasa kalagayan ni Eve. Lahat ay nagkakamali sa ganitong sitwasyon. Sinabi rin ni Toka na mahalaga si Eve kapag nakipagkita sa ipinagbabawal na bruha. Hawak niya ang mapa ng angkan, at mas mapapadali ang negosasyon sa presensya niya. Sinabi rin ni Toka na sa kasalukuyan, siya ang may pinakamataas na tsansa na mabuhay. Siya lamang ang makapagbibigay ng malalang pinsala sa mga nilalang na mukhang tao, kaya ang siyang dapat managot sa pagpigil sa kanila kinailangan na siya yun. Sina Ceres, Eve, at Liz ay inayos na samilong sa loob ng isang kalapit na kuweba. Habang ibinubuhos ni Toka ang mahikal na enerhiya kay Sleipnir upang baguhin ito sa pinakamataas nitong anyo, nagpadala si Pigomaro ng hudyat ng labanan sa kagubatan. Mula ngayon, magiging isang mabilis na paghabol ito sa pagitan ni Sleipnir at ng mga halimaw sa likod. Nagkakagulo rin ang kanyang mga kaklase upang iwasan ang alon ng mga halimaw. Walang nakaintindi kung ano ang nangyayari, ginawa lang nila ang kanilang makakaya upang pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari. 2 tao mula sa grupo ni Yasuo ang bumagsak, pero wala siyang pakialam. Ang pangunahing prioridad niya ay tiyakin ang kaligtasan ng kanyang sarili, isang mataas na uring mandirigma. Hinarap ni Ayaka si Yasuo tungkol sa kawalan ng pakialam na ito. Nagtiwala at sumunod sa kanya ang mga kasamahan, iniisip na poprotektahan sila ng isang mataas na uring mandirigma. Ngunit nagalit ng husto si Yasuo, iniisip na nagmamataas si Ayaka. Sa kanya, ang mga taong nakahandusay na patay ay sadyang hindi sapat ang lakas, iyon lang. Itinuro niya mismo ang mukha ni Ayaka at sumigaw na itinuturing din itong malakas ang sarili, palaging umaasal na parang santo habang minamaliit ang iba, ipinagmamayabang ang pagkakaiba ng antas ng walang. Sa pagkatakot sa puna, ang mga taong ito ay nagalak din ng palayasin si Toka, lihim na kinamumuhian ng iba sa likuran. Bakit siya magpapakita ng awa sa kanila? Hinamak ni Takuto ang kaduwagan ni Yasuo. Naniniwala siya na iba-iba ang pundasyon ng bawat isa, at pagkatapos lamang ng tagumpay malalaman kung angkop ang pundasyong yun. Kung ang isa ay walang pundasyon ng isang hari mula sa simula, pansamantala lamang ang tagumpay. Para kay Takuto, bagaman may kapangyarihan si Yasuo, ang kanyang pundasyon ay napakalayo sa kanya. Nang kalimutan ni Yasuo ang kanyang papel at sumigaw sa harap ni Ayaka, doon lumabas ang kanyang mababang pagkatao. Nabunyag, itinuring ni Takuto ang kanyang sarili na isang hari. Ang malaking kapangyarihan ay kailangang hawakan ng isang tulad niya. Nang marinig ito, nawala sa kontrol si Yasuo. Ano ba ang ibig sabihin ng ranggo ng mandirigma? Dahil lang sa hawak niya ang kanyang ranggo, may karapatan si Takuto na tratuhin ang iba na parang basura. Ang mga mayayabang na katulad ni Takuto ay kailangang maturuan ng leksyon. Ngunit hindi naman tanga si Yasuo para makipag-away dito. Tumalikod siya at umalis. Pinayuhan din ni Takuto si Ayaka na maging mas maingat at huwag makialam sa buhay ng iba. Habang tumatakbo, ginamit ni Toka si Pigomaro upang magdulot ng galit sa mga halimaw na humahabol sa kanya, na nagiging sanhi ng magalit at mag-away-away sila, pero sandali lang ang gulo. Bumalik agad sila sa pakikipaglaban. Napapabagal lang niya ang mga atake niya ng ilang segundo. Dagdag pa, ang pinuno na may mukhang tao sa gitna ay nag-iingat na sa mga galamay, kaya buo pa rin ito. Bumuhos ang malakas na ulan. Dahil sa tunog ng ulan, hindi na niya marinig ang iba pang ingay, kaya hindi niya maramdaman ang presensya ng halimaw sa pamamagitan ng pandinig. Malabo rin ang paningin. Tuloy-tuloy na bumababa ang MP niya habang ginagamit niya ang fusion technique kasama si Pigomaro. Sa ganitong bilis, hindi niya ito kayang panatilihin ng higit sa 10 minuto. Kung mapapatay niya ang mga nilalang na may mukhang tao, tataas ang kanyang antas, na magpapahaba sa kanyang oras ng pakikipaglaban. Ngunit masyadong mapanganib yon. Bukod pa rito, kung masyado siyang malayo, hindi siya makakatanggap ng karanasan. Dahil walang ibang pagpipilian, bumalik si Toka at tumakbo diretso sa mga halimaw na humahabol sa kanya. Ginagamit ang lahat ng kanyang MP para maghagis ng mga spell sa kanila. Nang maubos ang kanyang MP, nagawa niyang pumatay ng isang nilalang na may mukhang tao sa tamang oras, at matagumpay na tumaas ang antas.
Ang kanyang nawalang MP ay ganap na naibalik, ngayon na ang oras ng lipulin. Tumakbo si Toka habang isa-isang pinapatay ang mga nilalang na may mukhang tao. Kapag natapos niya ang isang grupo, may susunod na darating. Bagamat may natitira pa siyang MP, hindi kayang tapatan ng bilis ng kanyang paggawa ng spell ang bilis ng kanilang paglapit. Unti-unting binabawasan ng mga halimaw ang distansya. Sa isip ni Toka ngayon, pagpatay lang at ang determinasyon na makabalik at muling makasama si Ceres. Nag-aalala si Eve na mahihirapan si Toka laban sa ganito karaming halimaw. Hindi rin siya nasa pinakamagandang kalagayan. Simula nang pumasok sa Devil Belt, napansin ni Eve na pinakakaunti ang tulog ni Toka. Hinala niya, sadyang pinatulog niya ang mga ito, binabawasan ang kanyang sariling oras ng pagtulog para protektahan ang kanyang mga kasamahan. May basehan ang pagpupumilit ni Eve na lumabas para akitin ang mga halimaw. Ang pagtatago ng mga bakas at paggalaw sa ganitong lugar ay kanyang espesyalidad. Kaya rin niyang makakita sa dilim at mayroon siyang magandang pandinig. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagbubunyag ng kanyang kinalalagyan sa pamamagitan ng paggamit ng ilaw. At saka, kung nasugatan si Toka, si Eve lamang ang makakapagbuhat sa kanila. Alam ni Ceres na hindi nagpapadala sa emosyon si Eve, kaya pumayag siyang lumabas si Eve para suportahan siya. Matapos tumakbo ng ilang sandali, natagpuan ni Eve si Papo na nakaupo ng nag-iisa. Nawala ng mga kasamahan, nagulat siya nang makakita ng isang tao sa gubat na kamukhang kamukha ni Liz, kaya lumapit siya para tingnan. Hindi inaasahan, dumating ang kanyang mga kaklase sa tamang oras. Hindi makapagsalita si Eve dahil tila may kidlat na pumipigil sa kanyang lalamunan. Noon lamang niya napagtanto na ang mga ito ang mga mandirigma mula sa ibang mundo na nabanggit ni Toka noon. Patuloy na inaatake si Eve ni Atsuki. Ang mga atake ng kidlat ay naging mas tumpak, kaya unti-unti siyang umatras sa labanang ito. Ngunit sinabi ni Hajiri na nakatayo sa likuran na tumigil sila. Alam niyang hindi halimaw si Eve. Magkakaswal na nag-uusap ang kambal na babae, hindi man lang pinapansin si Eve na nakatulala sa harap nila. Humakbang si Hajiri para humingi ng paumanhin, umaasa na hindi magtatanim ng galit si Eve sa kanila at magkakanya-kanya na sila ng daan. Nakita ni Eve na walang kahinaan ang mga nakatayo sa harap niya. Nagpapamalas sila ng aura na halos katulad kay Toka. Sinabi niya sa tatlo na hinahanap niya ang kanyang Panginoon. Mula sa isang pangungusap na iyon, nasuri ni Hajiri na ang Panginoon ni Eve ay isang taong kayang makipaglaban sa mga nilalang na mukhang tao. Dahil sa talas na ito, kinilala siya ni Eve, pero para sa kanya, hindi maikukumpara si Toka sa ganyang mga ordinaryong nilalang. Sa katunayan, pagkatapos ng isang gabing walang tigil na labanan, tuluyang napabagsak ni Toka ang lahat ng halimaw. Kapwa pagod na pagod sina Pigomaro at Sleipnir. Lumampas na rin sa 2,000 ang level ni Toka, ngunit kahit tumaas ang level niya, hindi na bumabalik ang kanyang lakas at mga sugat. Ngunit hindi nagpabeye si Toka. Alam niyang may isang uri na may mukhang tao na palihim na nagmamasid mula sa loob ng gubat. Alam ng halimaw na ito na kung hindi makita ni Toka ang target, hindi siya makakapagpalabas ng mga mahika, kaya nagtago ito sa likod ng mga puno, gumagamit ng panangga para harangan ang kanyang paningin habang tumatakbo at nagpapalabas ng atake. Mga spell mula sa itaas. Habang tumatakas dito, natalisod si Toka, ngunit may plano na siya sa isip. Ginamit niya sina Pigomaro at Sleipnir para ilihis ang atensyon nito, habang tumalon siya para makakuha ng mas magandang pwesto para sa paggamit ng kanyang mga skill. Ang boss na ito ay tuluyang natalo at namatay, pero bago yun, nagdulot ito ng malubhang sugat kay Toka. Hindi na siya makakilos ng mabilis. Sa kabutihang palad, dumating si Eve para tumulong. Ginamit niya ang kanyang lakas para buhatin ang lahat pabalik sa taguan, at nabanggit din niya na nakasalubong niya ang mga mandirigmang mula sa ibang mundo. Hindi niya alam ang relasyon ni Toka sa kanila. Hindi niya ibinunyag ang kanyang pangalan. Nang marinig ito, nakaramdam siya ng ginhawa. Nang gabing yun, binendahan ni Ceres ang kanyang mga sugat. Sa wakas ay nakahiga siya at nakapagpahinga, ngunit napakarami niyang iniisip kaya hindi siya makatulog. Pinayuhan siya ni Ceres na huwag masyadong magpabigat sa sarili. Nag-aalala siya na baka isang araw ay hindi na niya makayanan. Umaasa siya na sa tuwing mahaharap siya sa mga paghihirap, huwag siyang mag-atubiling sabihin sa kanya. Tutuparin niya ang anumang hiling kung kaya niya. Ngunit si Toka ay bumalik na sa dati niyang sarili,
hindi na kasing hina at ordinaryo ng dati. Ang kambal na babae at si Papo ay pabalik na rin sa kampo ng klase. Nagtataka si Papo kung bakit sumali siya sa grupo ni Asagi. Sa kanyang pagkatao, dapat sana ay sumali siya sa grupo ni President Ayaka. Mukhang mapanganib si Asagi, pero yun mismo ang dahilan kung bakit sumali si Papo sa kanya. Kung babantayan niya ang mapanganib na taong yun sa lahat ng oras, mababantayan niya si Ayaka, dahil sino ang nakakaalam kung kailan biglang magbago si Asagi at traidorin ang kanyang mga kaklase. Bagaman mukhang palakaibigan siya kay Papo, mayroon siyang hindi malamang plano. Ang mga assassin na pinadala kanina ay doon din para patayin ang mga miyembro ng klase. Kung masyadong maraming tao ang mawala, na maging sanhi ng pagkawala ng sigla ni President Ayaka, hindi mahirap. Para hulaan kung anong kakilakilabot na bagay ang mangyayari. Alam ni Ceres na nahulog na siya sa pag-ibig kay Toka, kaya nag-iipon siya ng lakas ng loob para umamin, at opisyal na maging kanyang sandigan. Ngunit para kay Toka, ang damdamin ni Ceres ay isa lamang kasangkapan. Kung maririnig niya ang pagtatapat nito, sisiguraduhin niyang mayroon siyang laging tapat na kasama. Dumating sila sa teritoryo ng bruha. May mga selyong mahika saan man, parang mga bitag na babukas kapag natugunan ang mga kondisyon. Habang hindi nila alam ang gagawin, isa sa mga ito ang gumana. Ang golem na bato ay nagising nang makakita ng mga hindi kilalang tao. Ayaw ni Toka na husgahan sila ng bruha bilang isang agresibong grupo, kaya't paralisa lamang ang kanyang ginawa dito, hindi niya ito pinatay. Nagpatuloy sila sa loob at di nagtagal ay dumating sa sirang sinaunang puno. Sa tabi nito ay isang kahoy na bahay na mukhang ordinaryo, ngunit sa ilalim nito ay isang sistema ng kuweba na hinukay ng mga golem. Pinadaan ni Toka ang mahika sa isang medyo malaking pintong bato. Sa loob ay parang ibang dimensyon, may hangin, langit at malawak na damuhan. Ang ipinagbabawal na bruha ay nakatayo sa itaas at nakatingin sa kanilang lahat. Ang may hawak ng susi sa paghihiganti laban sa Diyosa. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Erika, isang dark elf at ang ipinagbabawal na bruha na kanilang hinahanap. Nagutos din si Vicious sa kanyang mga tauhan na magpadala ng agarang mensahe sa 4 na sagradong palasyo. Ang hukbo ng Demon Lord ay gumawa ng malaking paggalaw, humihiling na bumalik ang mga mandirigma. Sabik na siyang makita kung anong klaseng pagtatanghal ang ibibigay ng mga mandirigmang ito mula sa ibang mundo.